Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon. At minsan pa, salamat sa Diyos sa pagkakataon na makapiling po namin kayo na aming mga kapwa-tao na nakikipag-aral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan pa, kayo po'y malugod naming inaanyayahan sa isang pananalangin sa Diyos bago tayo magpasimula ng ating pag-aaral. Sama-sama po tayong tumulog. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus, nagpapasalamat po kami na kami po ay merong mabuting pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagmamalasakit na maabot ang aming mga kaliitan na sinisikap mong kami po ay makarating sa ipinangako mong paraiso sa buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Sana, Ama, pakibasbasan mo't bendisyonan ang aming mga kapwa-tao na nagnanais gumanap ng iyong banal na kalooban. Buksan mo po ang kanilang mga puso at kaisipan. Maunawa ang iyong kagandahang loob sa aming iyong mga nilikha, na lagi naming maalaala na ang buhay sa sanlibutan ito ay may katapusan. Darating ang panahon, pagpapahingahin mo kami sa aming mga gawa sa buhay na ito. At haharapin namin ang hatol batay sa aming mga ginawa samantalang kami nabubuhay sa daigdig na ito. Tulungan mo kami, maipaglingkod namin sa iyo, Ama, ang aming mga buhay at kapalaran. Matugunan namin ang dahil ng pagkakalikha mo sa amin, na maging magkakasama kami sa pagpuri sa iyong marangal na pangalan, kapiling ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kapwa-tao na may takot sa iyo. Kung maaari pati ang aming mga kaaway. Panginoon, baala ka na po sa aming mga pinagdadaanan sa sanlibutan ito. May kanya-kanya kaming mga suliranin, may mga dinaramdam, sari-saring alalahanin. Subalit nagtitiwala kami, Ama, nariyang ka upang lagi sumaklolo sa aming mga kagipitan. Bahala ka na laging umalalay sa amin sa lahat ng sandali. Pakibakuran mo ng iyong pagmamahal ang aming mga sambahayan, malayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patawad po sa aming mga pagkakasalang nagagawa. Ngayong nagpatawad na po kami sa mga nagkasala po sa amin. Sa pag-aaral na ito, maasa kami. Gagabayan mo ang bawat isa na naghahangad na makapaglingkod sa iyo ng matapat. At higit sa aming inaasahan at hinihingi na kasang-ayon ng kalooban mo, ipagkakaloob mo sa amin ang pinakamabuti para sa iyo. Ama, maraming salamat po sa lahat-lahat ng iyong kagandahang loob sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
lagi-laging may tibok o giliw. At nangingalan mo lamang amin sasabayin. Bibig ng pag-ibig na sa'yo aming tinunang narinig. Kami magpupuri, walang makakapigil sa pagwalhati sa'yo aming ihahatid. Kaya ngayon mong sigla, buong lakas at ligaya, sa ngalan mo, Ama, kami ay nagkakatuwa. Kaya ngayon mong sigla, buong lakas at ligaya, sa ngalan mo, Ama, kami ay nagkakatuwa. Marinig na tinig na sumisigaw ng papuri sa'yo, sa'yo lamang at di kanino man, sa'yo lamang walang hanggan sa'yo, Amang Banal. Kaya ngayon mong sigla, buong lakas at ligaya, sa ngalan mo, Ama, kami ay nagkakatuwa. Kaya ngayon mong sigla, buong lakas at ligaya, sa ngalan mo, Ama, kami ay nagkakatuwa. Maliit na tinig na sumisigaw ng papuri sa'yo, sa'yo lamang at di kanino man, sa'yo lamang walang hanggan sa'yo, Amang Banal. Kaya ngayon mong sigla, buong lakas at ligaya, sa ngalan mo, Ama, kami ay nagkakatuwa. Kaya ngayon mong sigla, buong lakas at ligaya, sa ngalan mo, Ama, kami ay nagkakatuwa. Maliit na tinig na sumisigaw ng papuri sa'yo, sa'yo lamang at di kanino man, sa'yo lamang walang hanggan sa'yo, Amang Banal. Ikaw, Ama, ang aming walang hanggang ligaya. 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 Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat sa amin pong mga panauhin. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po kami nagpapasalamat sa Panginoon. Mayroon kaming mabuting pagkakataon upang muling maibahagi sa inyo ang amin pong pananampalataya at mapag-aralan natin ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ito na po ang ating 12 araw ng pag-aaral ng ating pong ginagawa at kung loloobin ng Diyos ay hanggang Thursday po tayo para po sa kabuuan dito pong ating ginagawang mass indoctrination. At kung loloobin ng Diyos, paalala namin muli sa inyo, ang ating pong schedule ng mass baptism ay sa darating na Biyernes alas 8 po ng umaga, Philippine Standard Time. Samantala, narito muna po ang pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesus. Narito po ang kapatid na Eli Soriano. Magandang araw mga kababayan sa inyong lahat sa iba't ibang dako. Salamat po sa Panginoon sa inyong muling pagbalik, pagdalo. Ang akin pong paniniwala doon sa bumabalik ay inaakay kayo ng Panginoon para bumalik at makinig ng kanyang salita. At sana bigyan po natin ng daan ang pag-akay ng Diyos sa atin. Doon po sa 2:4 ng Roma, meron pong ganitong sinasabi doon. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi?
merong mga tao, hindi nila alam na may umaakay palang Diyos sa kanila. Pag ang tao mayroong balak na magpakabuti, magsisi, magbagong buhay, trabaho po ng Diyos yun. Pag ang isang tao naman mayroong nasa tuklasin ng kalooban ng Diyos, makinig ng kanyang salita, at magpasimulang magpakabuti sa buhay, trabaho ng Diyos yun. 2:13 po ng Filipos. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban. Ang Diyos ang wika ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung pagnanasa po ng tao, nag-uumpisa yun sa Diyos eh. Kasi naturalmente, sa ating naturalesang mga tao, hindi tayo nag-uumpisa na mag-umpisa ng paggawang mabuti eh. Ang paggawa po ng mabuti, nag-uumpisa sa Diyos eh. Siya ang nagbibigay sa atin ng nasa para tayo ay magnasa o magkaroon ng intensyon na gumawa ng mabuti. Naturalmente, ang gusto natin, puro mga bagay dito sa lupa ang ating magawa. Magkaroon ng asawa, yun ang mga unang pagnanasa ng taong may isip na eh. Yung kasing pagnanasa ng mga bata, okay lang yun eh. Ang bata, ang gusto lang naman maglaro, kumain, magkaroon ng laruan. Pero pag nagkakaisip na po, naiiba na ang nasa ng mga bata. Ang nasa ng bata, magkaroon ng kaibigan, tapos later magkaroon ng asawa, tapos magkaroon ng anak, tapos magpaaral ng anak. Pag nakatapos yung anak, okay na raw siya nun. Wala na siyang ibang nasa pa sa buhay. Walang nasa ang tao, pangkaraniwan sa tao, na umalam ng Diyos, hanapin ng Diyos. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat eh. Yung pag-alam ng mga bagay na ukol sa Diyos. Pero hindi kasama yon sa ninanasa ng halos lahat ng mga tao. Kung meron man sigurong mga tao nagnanasa na pangunahin ang nasain niya yung kalooban ng Diyos, bihira siguro yung ganong mga tao. Pero ang pangkaraniwan, yung mga nasa ng tao, yung nasa sanlibutan, yung nasa mundo, mga bagay na panlupa. Kaya po, halimbawa, dumating sa atin yung panahon na pagnanasa natin makaalam tayo ng bagay ng Diyos. Meron po kasing isang huwes, kinukwento niya sa akin yung kanyang kasaysayan. Nakikita niya ako sa telebisyon, matagal na. Sabi niya, sino kaya ito? Nadadaanan niya ang programa sa TV, pero hindi siya interesado. Marami siyang trabaho bilang huwes. Marami siyang hawak na kaso. Noong minsan po, nagkaroon siya ng sakit sa puso. Humingi siya ng bakasyon dahil magpapagamot siya. Ang sabi ng doktor sa kanya, magpahinga siya kahit na 3 buwan. Napirmi siya sa bahay. Meron siyang dinaramdam na sakit sa puso. Doon siya nakapakinig. Nung makapakinig siya, nagkaroon siya ng pagnanasa na makinig uli. Nakinig uli. Naghahanap daw siya ng mali na sasabihin ko mali. Sa panahon na na 3 buwan,
Hindi ako nakakita ng mali, ang nakita ko katotohanan. Kaya, dumating yung oras, nabautismohan siya. Sumapi siya sa iglesia. Yung pagnanasa ng tao na makaalam. Kasi natural sa'yo, wala kang hilig dun eh. Ang hilig mo, kung abogado ka, o kung ikaw ay inhinyero, yung mga bagay na natutuhan mo. Pero yung magnasa kang umalam ng salita ng Diyos, bihira merong ganon. Marami pong tao, ang laging gusto yung bagay na panlupa. Kaya ang Diyos, may isang aral siya. Nasa Colosas 3:1 hanggang 2. Pakinggan nyo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ang natural po kasi sa tao, puro yung panlupa, makapagtapos, magkaroon ng pamilya, magpatayo ng bahay, ang tawag pa nga nung iba, dream house daw niya eh. Salamat sa Diyos, hindi ako nagkaroon ng salitang dream house. Wala akong ano nun, hindi pumasok sa isip ko yung dream house. Ako, basta meron lang akong kapirasong lugar. In my little room, I'm hiding away. And there on the shelf is a picture of you. Nung high school ako, natutunan ko yung In My Little Room. Nagustuhan ko yung kanta na yun kasi talagang ganun lang ako. Maliit lang na kwarto. Tapos makaraos lang sa pagtulog ng maayos. Kahit nga hindi maayos, pwede na rin eh. Wala ako nung parang malaking-malaking bahay. Tapos di ko po pangarap yun eh. Ang punto ko, hindi ko po pangarap yung ganon. Iba siguro ang pangarap ko kaysa sa iba. Pero salamat sa Diyos, hindi ako nagkaroon ng ganong magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng kung ano-ano sa buhay. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na natutuhan ko yung aral na nasa Biblia. Gusto ko ma-share sa iba, lalo na yung mga tao na busy-busy, talagang pagka sa Diyos, mahirap mong iayain. Ako busy-busy ako sa trabaho, busy-busy ako sa maraming busy-busy eh. Pero tanungin mo kung ano na ang kalagayan ng kanilang pananampalataya, wala silang kasiguraduhan. Nagpapakita lang ng katotohanan ang tao, bibihira po yung naghahanap ng Diyos. Yun ang pangunahin nating katungkulan sa buhay. Ginawa niya sa isa, 17:26, kapatid na Daniel hanggang 27. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao. Yun. Nagaya Kung napansin nyo, sa Kanya tayo nangabubuhay.
Kung hindi tayo binubuhay ng Diyos, hindi naman tayo mabubuhay. Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao. Kaya nga, ginawa niya ang tao para manahan sa balat ng buong lupa upang kanilang hanapin ang Diyos. Obligasyon po nating hanapin ang ating manlalalang. English, kapatid na Daniel. That they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us. Ayon. Ang ating obligasyon, hanapin natin ang Diyos. Hindi man siya malayo sa atin paghahanapin natin siya. Kaya lang, yung hindi naghahanap, malayo talaga sa kanila. Pero kung naghahanap ka, makikita mo siya Sapagkat sabi ng Diyos, masusumpungan ako ng mga naghahanap sa akin. Salita ng Diyos yun. At sa kanyang pagmamahal, kuminsan, hindi ka man naghahanap, masusumpungan mo pa rin siya. Sabi dun sa aklat ng Isayas. Kaya po, obligasyon nating hanapin ng Diyos. Kung nakakaramdam kayo, kaya kayo bumabalik, dahil parang gusto nyo yung kabutihang naririnig nyo, gusto nyo magbagong buhay, gawa ng Diyos yun sa atin. Sabi sa Biblia, Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. At yung sinasabi sa 2:4 na una nating binasa, hindi mo baga nalalaman ng wika, ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya, kung halimbawa, nagkakaroon na tayo ng ganong mga damdamin, parang nagsisisi tayo, gusto na nating magpakabuti, gawa ng Diyos yun. Huwag niyo po yung baliwalain, mga kapatid. Pagbigyan natin ng Diyos sa buhay natin, bumalik kayo araw-araw na may pag-aaral tayo para matutunan po ninyo yung salita ng Diyos. Umpisa natin ngayon ang ating paksa. Meron po akong babasahin sa inyong talata. Ito pong talatang ito, magpapakilala sa inyo kung ano kayong klaseng tao. Hindi ko po kayo hahatulan, wala akong karapatang humatol. Ang Panginoon lang ang makakahatol sa atin kasi alam niya ang ating kalooban. Pero sa babasahin kong mga talata, mga kapatid, makikilala nyo kung ano ba kayong klaseng tao. Kayo mismo, sa pag-aaral natin, dapat makilala kasi natin ang ating sarili. Makilala natin ano bang klaseng lahi ang pinanggalingan natin. Sa Pilipinas po, ang tawag sa atin ay conglomeration of different races. Sa Japan po, nung araw, bago mag-World War II, halos ang Japan intact. Bawal po silang mag-asawa sa iba. Sila-sila. Merong ganong policy ang Japan nung araw. Yung kanilang lahi, parang hindi sila po pwedeng basta mahaluan ng ibang lahi. Meron pong ganong mga rasa o race ng tao sa mundo. Parang yung Roma nung araw, yung kanilang gobernador, pagka hindi ka taga-Roma, pinapaalis ka. Meron pong ganong mga rasa. Para makita nyo lang ang punto ko, basahin natin ang 18:2 ng Gawa. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma, at siya'y lumapit sa kanila. Ang sabi ni Lucas, kaya pala si Priscilla saka si Aquila,
galing sa Italia. Kaya pala nagkaroon sila ng connection kay Pablo. Kasi, ang mag-asawang ito nakatira sa Roma. Ipinag-utos si ni Claudio na ang mga Hudyo magsialis sa Roma. Yon. Makikita nyo, merong mga lahi, ayaw nila na mahahaluan sila ng ibang lahi. Ganun po ang Hapon bago magkadigma yung Second World War. Pero tayo pong Pilipino, ang atin pong bansa, bukas dumating ang mga Arabo sa Mindanao, nagtatag ng kanilang colony ron. Doon sila, nauna pa sila sa Katoliko kung nag-aaral kayo ng istorya. Ang punto, sa Pilipinas, kumubukas tayo, nakarating po sa Pilipinas ang Islam, tapos sa bandang Bisaya, nang dumating naman si Magallanes, si Ferdinand Magellan, naumpisahan naman doon ang Katolisismo sa Bisaya. Actually, nag-umpisa sila doon nung maglanding ang crew ni Magellan doon sa Mactan, sa Cebu. Tapos, lumaganap na yung Katolisismo. Sa Luzon, walang pumunta Walang nauna Ang punto ko, mga kapatid, sa Luzon, may nakarating ditong lahi ng mga Hudyo Nung pinag-usig ang mga Hudyo ng mga Aliman, may nakarating po rito sa Luzon na lahi ng mga Hudyo. Tinanggap sila ni Presidente Manuel Quezon. Mahigit na 1,000 Hudyo ang pinapasok ni Presidente Quezon. Nung itaboy ng mga Aliman ang mga Hudyo sa Europa, dito sila nakakita ng pagsalubong. Eto, sandali lang po ito. Pakinggan nyo. The 1930s were a dark time in Europe. The Nazi Party steadily moving toward the final solution of what they called their Jewish problem. Stormtroopers swept across Germany and Austria, burning synagogues, smashing and looting Jewish businesses. Jewish families quit their jobs, packed up their belongings, and fled for their lives. Many, even most, found there was nowhere to go. Nation after nation closed their borders. On the other side of the world, however, one nation opened its doors. More than 1,000 people attended a rally in Manila saying that Hitler had violated the inherent right of every man to freedom, life, and the pursuit of happiness. And to newly elected President Manuel Quezon, it was not a question of whether his country would help, but why other nations did not. Other countries perhaps did not think it that important. I don't presume to say. But I know that Dad had the moral courage to do it because he believed in the sanctity of human life and the right of people to live life as they believe they should. President Quezon showed the highest cards when he said simply, "It's the right thing to do." In the end, a deal made over poker, bourbon, and cigars would mean escape for over 1,300 European Jews. Most Filipinos are familiar with Schindler's List. Very few Filipinos know that Quezon was in his own way a kind of Schindler. Saying that the Filipinos would be glad that when the time of need came, their country was willing to extend a hand of welcome, Quezon opened his country and even a portion of Marikina, his private estate, to the desperate refugees. And the second mail, we got an announcement, a letter that said you've been accepted for a position in the Philippines. We went to the Philippines. Kita nyo, mahigit na 1,300 Hudyo ang pinapasok ni Presidente Quezon sa Maynila noong 1930, bago ang Second World War. Kaya may nakarating na lahing Hudyo dito sa Pilipinas.
tayo pong mga Pilipino, halo-halo na tayo ngayon. Meron tayong lahing Hapon, meron tayong lahing Malaysian, meron tayong lahing Chinese, meron tayong lahing Amerika, meron tayong lahing Hudyo. Kung ano-ano na po ang pinag-ugatan natin. Ang punto ko, mga kapatid, ngayong ating henerasyon, kung saan man tayo nanggaling na lahi, meron pong utos ang Diyos, hanapin siya ng tao upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap siya at siya'y masumpungan, bagaman di siya malayo sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay masusumpungan natin kung hahanapin natin. Pero kung tayo ay hindi naghahanap ng Diyos, malayo siya sa atin. Malapit lang naman siya doon sa mga naghahanap sa Kanya. Hindi niya sila papahirapan. Masusumpungan nila siya dahil pagka hinahanap mo siya, malapit siya. Pero pagka hindi ka naghahanap ng Diyos, malayo ka Basahin natin ang 2, kapatid na Daniel. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ayon, sabi ng Apostol Pablo, merong mga tao, kagaya ng mga taga-Efeso nung araw, nung panahong yaon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kayo kabilang sa bansa ng Israel, taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Merong mga tao malayo sa Diyos Tapos sa 13, Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. nung panahon na yon, nalalayo kayo, ngayon, dahil kay Kristo, ay nalapit na kayo. Kaya alam niyo mga kapatid, meron talagang obligasyon tayong hanapin ng Diyos at mapalapit tayo sa Diyos. At kung nagnanasa kayo ngayon na bumalik, maganda pong senyal yon. Magandang palatandaan mga kapatid, na may umaakay na Diyos sa inyo. At ang katapusan po nating pag-aaral ay sa Huwebes ng gabi, tapos sa Biyernes po, kung loloobin ng Diyos, magbabautismo tayo. Doon sa makakatanggap at gustong magbautismo. Pero hindi po muna yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang atin po ngayong pag-uusapan, gusto ko lang ipakita sa inyo kung bakit baka nararamdaman nyo. Gusto kong pumunta uli, gusto ko uling makinig. Gawa ng Diyos yun. Mahalagahin nyo po yun, mga kapatid. Yung magnasa kayo na bumalik, makinig ng kanyang salita, pag nanasa yun na galing sa Diyos. Ngayon, pag nakita naman ni Satanas na may nasa kayo, bumalik, makinig, ang gagawin naman ni Satanas, aalisin yung pagnanasa. Lalagyan kayo ng hadlang, baka maaari magalit ang asawa mo, tatay mo, nanay mo, aawayin ka, ganun. Marami na kaming karanasan, kaya alam kong sabihin yan. Pinibigyan ko lang agad kayo ng paunang sabi, para matuto po kayong mag-analyze ng mga pangyayari. Tandaan nyo, dalawang bagay po ang umiiral sa mundo, masama at saka ang mabuti. Ang mabuti dapat manaig sa atin. Kaya lang, pagka magnanasa ka ng gumawa ng mabuti, tutuksuhin ka naman at pipigilin ka ni Satanas. Tingnan ninyo ang isang kasaysayang nasa Biblia. Pakinggan nyo lang po ito, mga kapatid. Maaring maganap ito sa inyo. Sa isang talata ng Gawa, Kapitulo 13, versikulo 7.
Nakasama ng Proconsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kaniyang pangalan, ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata. At sinabi, O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Tingnan ninyo, isang prokonsul, mataas na tao sa panahon ng mga apostol, isang otoridad ng gobyerno. Ang prokonsul, nagnanais na makinig, pinatawag nga si Pablo at saka si Bernabe. Minimithi niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 13:7, minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Pero nung nagkakaroon na siya ng pagnanasang makinig, si Elimas naman na manggagaway, sapagkat yun ang kanyang pangalan ano ito, mangkukulam, manggagaway, humahad lang kay Proconsul Sergio Paulo. Humahad lang, pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Nangyari po ito Mangyayari ito, pwedeng sa inyo. Na pagka magnanasa ka ng tumanggap ng pananampalataya at ng salita ng Diyos, may kakasangkapanin ng demonyo para ikaw ay hadlangan. Maaaring magulang mo, maaaring hindi alam ng magulang mo na gawa ng Diyos yung ginagawa mo, akala niya masama, maaari kanyang hadlangan. Maaring asawa mo, maaring kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, o kung sino man. Kaya ngayon, aalamin po natin. Alamin nyo anong klase kayong tao. Kayo na po ang bahala, hindi ako pwedeng humatol. May babasahin lang akong salita para malaman nyo kung anong klase kayong tao, mga kapatid, na nakikinig kahit sa ampun lugar ngayon na nakakonekta sa atin. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 13, at ang bersikulo ay 3. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga na sinasabi, narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa, at pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Meron pong manghahasik o yung magsasaka sa ating bansa. Ang tawag magsasaka, yung nagtatanim. Lumabas siya para maghasik ng binhi, magtanim. 4 ang nahulugan ng binhi. Yung ibang binhi nahulog sa tabindaan. Yung ibang binhi nahulog sa batuhan. Yung ibang binhi nahulog sa dawagan. Tapos yung ibang binhi nahulog sa mabuting lupa. Ang nagbunga, yung nasa mabuting lupa. Yung 3 binhi na sayang. Kasi yung sa tabi ng daan, pagkahasik, nahasik yung binhi, dumating mga ibon, kinain, sabi nung 13:4, tignan nyo sa screen.
Sa tabindaan, dumating ang ibon, kinain. Yun namang nahulog sa batuhan, kumo batuhan, walang malalim na lupa, agad tumubo. Pero kumo batuhan, hindi makaano yung ugat, hindi makapasok yung ugat, natuyo. Nung sumikat ang araw, natuyo. Kasi walang sapat na tubig. Hindi siya makakuha ng tubig sa bato kasi sa lupa nandun yung tubig eh. Ngayon, yun namang isa, nahulog sa dawagan. Aba, kung maraming dawag, mga siit-siit, mga damo-damo, nainis yung binhi, hindi rin nakalaki, hindi nagbunga. Pero yung nahulog sa mabuting lupa, nagbunga. Yung ibang bunga, 30, yung iba, 60, yung iba, 100. Ibig sabihin, yung nahulog sa mabuting lupa, ang ganda-ganda ng pagkakatubo. Ang tanong, ano po ang kahulugan ng talinghagang ito ni Kristo? Pakinggan nyo, makinig po kayong mabuti. Konting bagay lang naman na makinig kayo mga kapatid. Wala naman dapat pagkaabalahan. Alamin natin ang kahulugan ng talinghaga. Yung magsasaka o yung nagtatanim, may daladalang binhi, 4 na lugar ang napuntahan ng binhi. Tabing daan, batuhan, dawagan, at saka mabuting lupa. Basahin natin ang paliwanag sa Biblia. Sa Lucas 8:11. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ba, yung pala naman binhi na nahulog sa 4 na lugar, hindi pala naman yun buto ng palay o kaya yung, hindi naman pala palay yun, hindi naman pala yun buto. Yung binhi pala ang salita ng Diyos. Ano nangyari? At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Aba, malalim pala kahulugan ito. Yung binhi, salita ng Diyos, yung palang lugar na tabing daan, kung tawagin, yun pala, puso ng tao yun. Ang sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Pero pagkapakinig nila, dumarating agad yung ibon, kinakain yung binhi. Yung pala, yung larawan ng dyablo. Dumating ang dyablo, inalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at maligtas. Naku mga kapatid, pakita ko sa inyo lang sandali. Siguro, yung mga ibang nakinig, ang kanilang puso, tabing daan. Kung tabing daan, madali lang mayapakan, madali lang. Pagka nagtanim ka kasi sa tabing daan, maraming istorbo kasi maraming daan ng daan eh. Si Satanas nasa daan yan lagi eh. Gumagala yan eh. 5:8 ng unang Pedro. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yan. Yung diablo, lakad na lakad yan eh. Ano? Gumagala yan. Kaya kung ikaw nasa tabi ng daan, madali ka niyang maa-access, madali ka niyang mapupuntahan. Kaya yung nasa tabi ka ng daan, nakinig. Pero dumarating ang diablo, inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at maligtas. Pakiramdaman nyo, sarili nyo, nung makinig ba kayo, nawala agad yung salita ng Diyos? Hindi nagkaroon ng matimbang na pagpapahalaga sa inyo? Baka kayo nabibiktima ng diablo, inaalis yung salita. Ngayon, tuloy natin ang binabasa nating talinghaga sa 8:13. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita. At ang mga ito'y walang ugat, na sila
sa sandaling panahon nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Yung pala naman yung batuhan. Yung pala, mga tao, ang halimbawa ng 4 na lugar, mga tao, yung kanilang puso. Yung pusong batuhan, ang ibig sabihin nun, matigas kasi yun eh. Hindi makakapenetrate yung ugat, hindi makakapasok yung ugat sa bato. Kaya walang masyadong maraming makukuhang nutrients o sustansya. Pagka uminit ang araw, na ang kahulugan ng araw ay uminit, tukso yun, matutuyo yung binhi. Ang sabatuhan, yung mga pagkarinig, tinatanggap na may galakang salita, natatanggap agad. Pero, walang ugat dahil batuhan yung lugar eh. Batuhan yung puso. Na sila sa sandaling panahon, nagsisisampalataya. At sa panahon ng tukso, humihiwalay na. Kaya nawawala na. Di na bumabalik. Tuloy natin ang talata. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig. At samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniini sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito. At hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Yun naman palang dawagan, ang kahulugan pala ng mga dawag, yun yung mga ambisyon, mga kayamanan, mga kalayawan, mga bisyo, dawag yun. Kumbaga sa isang lugar na maraming mga tumutubong mga damo, mga siit-siit, maraming mga sukal, tawag nila doon sukal eh. Pagka nandun nahulog ang binhi, hindi magpo-progress. Hindi lalago. Kung minsan matataas pa yung dawag. Naiinis yung binhi. Hindi ka magbubunga ng kasakdalan. Yun ang nangyayari. Pagka yung binhi na salita ng Diyos, nahulog sa isang pusong madawag. Ang madawag na puso, yung maraming bisyo, maraming mga pangarap sa buhay, mga ambisyon. Wala siyang hilig sa salita ng Diyos. Ang gusto niya, ambisyon. Mga bisyo, mga droga, kung ano-ano. Punta tayo sa ika-4 na puso. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Yun. Yung pala namang mabuting lupa, mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Mga kapatid, 4 lang po yan. Hindi po mahirap tandaan. Ang gagawin nyo lang ngayon, papakiramdaman nyo yung puso nyo. Ano ka ba dyan? Kabindaan? Na madaling inaalis ng dyablo yung narinig mong salita. Meron naman, batuhan, matigas na puso, hindi makapag-ugat yung salita. Kaya, hindi rin magbubunga. Pag sumikat ang araw ng matindi, pagdating ng mga pagsubok at mga tukso, lanta yung binhi, nalalanta. Yun namang isang puso, dawagan, maraming bisyo, maraming mga alalahanin sa buhay, maraming ambisyon. Pag tinaniman mo ng salita ng Diyos, naiinis nun dawag yung salita, hindi nagbubunga ng maayos. Pero meron puso, mabuting lupa. Pagkatanim ng salita, isang pusong timtiman at mabuti. Iniingatan ng salita pagkarinig, nagbubungang may pagtitiis. Mga kapatid, mga kababayan, mga bisita, kayo ngayon, meron po kayo ngayong paraan na para kilalanin nyo ang inyong sarili. Ano ka ba rito? Ang puso mo ba mahilig salita ng Diyos? Iniingatan mo ba?
ikaw siguro yung mabuting lupa. Pero kung yung puso mo ayoko ika ng iglesia, marami pa akong gustong magawa sa buhay. Parang yung nakilala ko nung araw, kaibigan po namin yun Matalino siya. Nakapakinig siya, okay daw. Wala namang mali. Nga niya, ngayon ko lang narinig yan nung bandang huli, ayaw pa bautismo. Ayaw umanib. Hindi pa ikakontak kasi tapos sa pag-aaral Kasi okay lang, di mo naman pwedeng pilitin. Nakatapos, naging abogado, mataas ang grade. Napunta sa abroad. Ayun, nabalitaan ko, nahiwalay sa asawa, napabayaan yung mga anak, may pamilya na sa Amerika, nag-aaway silang mag-asawa ngayon, yung una niyang asawa, tapos may demandahan sila. Merong ganun pong mga tao Madawag ang puso. Maraming ambisyon. Kaya kuminsan naliligaw na ng landas. Pero yung mabuting lupa, pag narinig niya yung salita, iniingatan niya Namumunga yung salita ng Diyos sa kanya. Kaya kayo ngayon, mag-isip, 4 lang po ang klase ng tao sa mundo. Taong may pusong tabing daan, madaling maagaw ng dyablo yung salita, yung binhi. Taong batuhan, matigas ang puso, hindi nakakapenetrate ang ugat ng salita o ng binhi. Taong mayroong madawag na puso, na maraming ambisyon, bisyo, mga kung ano-anong bagay sa lupa. Tao naman na may mabuting puso, mabuting lupa, na tinatanggap ang salita. Yan po ang 4 na puso ng tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Kayo ngayon, makakakilala kayo sa sarili nyo. Ano ba kayo? Ano ba ang puso nyo? Pusong tabindaan, madaling alisin yung salita, kinukuha agad ng dyablo, o pusong batuhan, matigas ang puso, hindi makapasok yung ugat dahil batuhan ang puso. Tapos, yun namang pusong dawagan, maraming mga dawag-dawag, maraming mga kung ano-anong ambisyon sa buhay, hindi natutuloy na lumaki yung binhi. O yung pusong mabuting lupa, na pagkarinig ng salita, iniingatan sa puso at nagbubunga na may pagtitiis. 4 na klase, 4 na puso. Ang nakakalungkot, isa lang yung mabuting lupa. Mas marami pala sa tao, ang puso masama. Kayo naman ang makakahatol nun. Di ba, mas maraming masama sa mundo, mga kapatid? Huwag kayo magagalit. Mas maraming masama sa mundo Mas marami. Ang daming mga mamamatay tao. Meron, hindi naman mamamatay tao, sugarol naman. Lasenggo naman. Meron, di naman lasenggo, wala naman bisyo. Ano naman, babaero naman. At meron naman, drug addict, lahat ng bisyo nasa kanya. Iniinom niya. Tikap syrup, iniinom niya. Maraming ganon. Sa mundo, napakarami pong masama. Pero ang mabuting balita ng Diyos, ito po mabuting balita, mga kapatid, mga kaibigan, makinig kayo Yung palang puso ng tao, 3 masama. Natutubo ng masama ang puso. Pero may pag-asa pala dyan, ayon sa Biblia. Pakinggan nyo, Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan
at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 7. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, at kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Aba, yung palang bayan ng Diyos sa Biblia, yung iglesyang sa Diyos, aba, hindi po pala puro mabubuting tao yan. Gagawin niyang bayan ng Diyos, yung may masasamang puso. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Posible pala yun, mga kapatid. O, tinan ninyo ang salita ng Diyos sa Biblia. Talagang garantisado, walang paltos. Totoo ito eh. Bakit totoo ito? Kung pag-uusap natin sa siyensya, sa medisina, mamamatay na lang yung tao eh. Sira ang puso eh. Nauso yung transplant. Pinalitan ng puso, nabuhay pa. Eto, pabasa ko sa inyo. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po ay mga taong na wala ng pag-asang mabuhay. Dahil sa siyensya, nabuhay pa sila eh. Eto po. Guinness World Record longest surviving heart transplant patients, John McCafferty, who has lived 31 years and 5 days since his transplant on 20 October 1982 in Harefield, Middlesex, UK, as verified on 25 October 2013. Ted Nowakowski, who has lived for 34 years since his transplant on 25 April 1983. The record was verified on 25 April 2017. Inyo, mga kapatid, yan mamamatay na eh. Isa nabuhay pa ng 31 taon. Yung isa nabuhay pa ng 34 na taon dahil napalitan ng puso. Yan ay posible na ngayon sa siyensya. Ang Diyos, makapangyarihan sa lahat eh. At ang kanyang ipapalit na puso, hindi pusong literal. Hindi material na puso. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu. Possibility sa Diyos. Kung sa siyensya, kakapaglagay na sila ng bagong puso, sa espiritu, pwede tayong lagyan ng Diyos ng bagong puso. Huwag kayong mag-alala kung ang puso nyo maraming bisyo, maraming mga ambisyon, ang puso nyo bato, ang puso nyo madawag, ang puso nyo ay pusong tabing daan, may pag-asa naman pala tayo eh. Pwede tayong i-renovate ng Diyos. Baguhin ang ating puso, baguhin ang ating espiritu at pag-iisip. Tama po yan eh. Ako po kasi, halimbawa ko, sarili ko eh. Nung ako po ay nag-aaral sa high school, ako po ay scholar, mga kapatid. Hindi naman pagyayabang scholar ako. Ano po ako sa klase, maayos po ang ambisyon ko, maging siyentipiko, maging doktor. Sabi naman ng teacher ko sa high school, mas maganda, Eli, mag-abogado ka. Sabi naman ng isa, mag-scientist ka. Sabi naman ng isa, mag-chemist ka. Ang dai ko naman kakong kukunin. Sabi ko, mga teacher ko kasi, yung teacher ko sa science, gusto niya, mag-chemist ako. Yung teacher ko sa social studies, gusto mag-abogado ako. Yung teacher ko dun sa economics yata ang tawag namin nung araw dun sa curriculum na yun. Ang gusto naman niya, mag-professor ako. Marami ko ambisyon nung araw, mga kapatid.
Kaya kung mag-iisip kayo, makikita nyo yung aking mga pinagdaanan, 12 taon pa lang nagninegosyo na ako eh. Sa edad na 16, may restaurant na po ako eh. Nakapagtayo na ako ng restaurant. Yun, ayan o, nanay ko dyan, bata pa eh. Mga 50 anyos lang ang nanay ko dyan eh. Nakatayo na ako ng restaurant dyan sa Picampa, malapit sa UST, saka malapit sa FEU, dyan sa Espanya, sa Maynila. Ang aking pong pinagdaan ng buhay, nagpapakitang marami akong ambisyon. Gusto kong kumita, gusto kong magnegosyo, nag-aaral ako, etc. Pero nung makapakinig ako ng salita ng Diyos, nabago. Ayoko nang pumasok sa school. Kaya hindi na po ako nagkolehiyo eh. Hindi ko na nga tinapos yung high school, 3 buwan pa. Pero pasado rin ako dahil ano po ang aking average sa school eh. Nung ako po ay grade 3, ang aking average sa card, 99. Yung teacher ko nga sabi, this was the highest given grade in this school, sabi niya. Pinakamataas na grade sa card, 99, doon sa aming eskwela. Doon sa Tatalon Elementary School. Tapos, doon sa Magsaysay naman, bago ako huminto sa pag-aaral, ang average ko sa card, 93. Ang aking grade sa card. Pero nakapasa pa rin ako kasi huminto ako 3 buwan bago ang graduation. Pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid, marami ko ambisyon. Ang katunayan, ano ako first year high school, ang binabasa kong libro ng siyensya para sa 3rd year, para sa 4th year, nauuna ako dun sa mga kaeskwela ko Kaya po pagkawala ang teacher, bawa, meron teacher sa 3rd year, absent, ako ang substitute. May teacher sa 4th year, absent, substitute ako. 4th year yun, 3rd year pa lang ako, nagsasubstitute ako. Ganon ang pagkakilala sa akin ng aking mga maestro at nung principal ng Magsaysay. Binigyan po ako ng magandang karanasan sa eskwela. Nakakapagturo ako kahit sa school. Hindi naman ako teacher. Pero nakakapagturo ako. 1 oras kasi ang bawat klase. Pag may absent, sumasubstitute ako sa teacher. Ang nanay ko kasi nung araw, grade 7 pa lang, nagtuturo na rin siya sa school. Nung araw po may grade 7 Panahon ng nanay ko, mga 1930s. Galing siguro ako naman ako sa tatay ko at sa nanay ko. Mahilig kasi sa karunungan. Pero nung ako po makapakinig ng aral ng Diyos, 3 buwan bago graduation, tumigil na po ako sa school na iba ang aking ambisyon. Awa naman ng Diyos, hindi naman po ako nagkamali. Sa pag-aaral ko ng Biblia, lalo pong lumawak ang aking kaalaman sa buhay ng tao. Nalaman ko ang aral ng Diyos, nalaman ko ang damdamin ng tao, nalaman ko ang ugali ng tao, natuklasan ko ang mga bagay na nasa tao. Kaya ngayon siguro, maiintindihan nyo, nasa Biblia sinasabi ko, tayo may 4 na puso ang tao Meron tao ambisyoso, pusong dawagan. Meron tao mahina ang prinsipyo, madaling ma-persuade ng dyablo, pusong tabindaan yon. Meron tao mahina prinsipyo, madali lang makumbinsi kahit sa mali Wala siyang paninindigan. Pero naman puso ay madawag, maraming ambisyon sa buhay. Meron naman matigas na puso, matigas na loob na tao, mahirap makumbinsi. Pero meron naman tao, mabuting lupa, mahilig sa mabuti. Pero tayong lahat may pag-asa. Gusto kasi ng Diyos, maligtas tayo lahat 2:4 ng unang Timoteo.
na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Diyos gusto niya lahat tayo maligtas eh. Kaya pwede siyang gumawa ng ng repair. Pwedeng i-repair ng Diyos yung puso natin, yung isip natin. Pwede tayong baguhin. Makapangyarihan ng Diyos para gawin yan, mga kapatid. Nagagawa nga ng doktor sa material yan eh. Papalitan ka ng puso, lalagyan ka ng ibang bato, lalagyan ka ng isang matang iba, no? Nagagawa yan ng doktor eh. Diyos pa ang hindi makagawa na baguhin ang ating pagkatao. Kung tayo lang ay sasampalataya, susunod sa Diyos, magtatagumpay na mabago ang ating pagkatao, mga kapatid. Pwedeng mabago. Ang saksi ko, ako, nabago po ako ng pag-iisip eh. Dati ang hilig ko, yung maging tanyag, makilala sa lipunan, maging abogado, maging mataas na tao. Lahat ng iyong gumuho eh. Nung marinig ko yung salita ng Diyos eh. Nawalan ako ng paggana sa pag-aaral sa school. Ayoko nang mag-aral. Ayoko nang pumasok sa school. Nagbasa na lang ako ng nagbasa ng Biblia. At nabago po ng Biblia ang aking mga ambisyon sa buhay, mga kapatid. Nabago po ng salita ng Diyos. Kaya ako, natuto akong nung araw kasing maliit ako eh. Pagka may pera ako, yung bigay ni papang ko na pera, ang gagawin ko po ron, ididikit ko dun sa aking kwarto. Di ko ginagastos. Alagay ko sa baol, may baol akong maliit, dinidikitan ko yun ng mga bagong-bagong pera. Yun naman mga baryan, lalagay ko sa lata na nagatas, yung lata ng Darigold at saka ng, Darigold yata nung araw, at saka Senyorita. Lalagay ko ron, tapos babaon ko sa lupa para walang makakita. Hindi ako gumagastos masyado. Ang ko, mag-ipon para dumami pera ko. Yun ang araw ko. Kaya nga ako po 12 taon pa lang natuto na ako magnegosyo eh. Sabi ko nga sa inyo, wala pa akong 17 anyos, meron na akong restaurant eh. Meron na rin akong coaching maliit. Sa lahat ng mga kapatid ko, ako naunang nagka-kotse. Yung tinatawag nung araw na Austin Mini. Ewan ko kung dinatnan nyo pa yun, Austin Mini. Ewan ko kung dinatnan nyo pa yung Darigold, yung gatas nung araw, bubutasan ko yan, lalagyan ko ng pera ko. Yan. Darigold. Nung araw po yun, nang ako'y wala pang aral ng Diyos na alam. Pero nabago po ang isip ko, natuto ako ng mas magandang bagay sa buhay. Yung matutunan ko ang salita ng Diyos. Kaya isinasaksi ko yung sarili ko, mga kapatid. Nag-umpisa ako ng maraming ambisyon sa buhay. Bata pa lang, napakita ko na meron ako ambisyon. Nagtayo na ako ng negosyo. Pero hindi pala yun ang aking linya. Nabago ang aking kalooban, nabago yung aspiration ko sa buhay. Nawala yung isip ko dun sa maging makatapos, kung ano man, nawala po ron. Kung gusto ko namang makatapos, pwede naman, libre kasi ako eh. Libre ako sa school. Miski sa kolehiyo po, libre rin ako. Meron po akong offer noon sa MLQ, Manuel Luis Quezon University, doon sa Quiapo. Bibigyan pa ako ng allowance na 120 pesos isang buwan. Meron din po akong offer sa Thailand nung ako'y high school. Kasi nung kumuha kami ng standardized test, ako po ang pinakamataas na test dun sa UP nung araw. Meron kaming kinuhang test doon. Nakalimutan ko na kung anong taon yun eh. Exchange student. Ang Pilipinong estudyante na makakapasa sa test, dadalhin sa Thailand. Yun naman mga taga-Thailand na estudyante, dadalhin naman sa Pilipinas. Exchange student ang tawag nila. Ako po ang mataas dun sa test. Kaya pupunta ako ng Thailand.
Ang nanay ko ayaw. Ayoko anak, sabi ng nanay ko. Kaya ayoko rin. Pero talagang ambisyon ko, talagang makatapos. Na bago po, mga kapatid, ng salita ng Diyos. At ngayon, di ako nagsisisi kahit kapiraso kasi ang natutunan ko, hindi matututunan sa lahat ng universidad sa mundo sa awa ng Panginoon. Kaya ang aking anyaya rin sa inyo, pakiramdaman niyo yung puso niyo mula ngayon, mga kapatid. Ano ba puso niyo? Tabindaan ba? Madali bang maalis yung salita? O natatandaan ninyo? Ibig sabihin, hindi kayo masyadong natatrabaho ng demonyo. Kasi pag tinrabaho ka niya, alisin niya yung salita ng Diyos sa puso mo eh. Kasi tabindaan. Meron naman puso, batuhan, matigas. Mahirap na tumubo yung ugat ng salita. Meron naman puso, madawag. Maraming mga kung ano-anong mga damo-damo. Naiinis yung salita, yung mga bisyo, mga kalayawan, mga pagsusumakit sa buhay. Yon. Pero meron pusong mabuting lupa. Wala namang dapat ipag-alala, mga kapatid, kasi kahit na ano ang puso mo, pagkasasampalataya ka, makapangyarihan ng Diyos para baguhin ang puso. Kung yun nga ang pusong literal, nababago ng doktor napapalitan Lalo naman sa espiritual, makapangyarihan ang Diyos. Uulitin ko po, kahit ano pang klase ng puso ang tao, meron siyang pag-asa. Ayaw kasi ng Diyos na merong isang mapapahamak sa atin Kung ang Diyos lang ang masusunod, walang mapapahamak Kaya lang minsan ang sinusunod natin yung ating sarili. Ang Diyos po ay makapangyarihang baguhin ang ating pagkatao at ating puso. Kung yung kutsilyo, yung blade ng doktor, nakakapagpalit ng puso, yung Espiritu Santo ng Diyos, alam nyo ba ang Espiritu, kung anong ginawa ng Espiritu, mga kapatid? Papakita ko sa inyo ang gawa ng Espiritu Santo. 1:2 ng Henesis. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Umpisa po, na ginagawa ng Diyos ang lupa wala pang anyo, wala pang laman. Pero ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Ang globo po kasi ng lupa, ang planet Earth, globo ng tubig nag-umpisa. Ayun. Ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Anong ginawa ng Espiritu ng Diyos? Basahin natin ang 104:30 ng awit. Pakinggan nyo. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Ang gumawa pala ng balat ng lupa, ang lumalang ng mga pagbabago sa lupa na nung umpisa walang anyo at walang laman, ang Espiritu Santo pala ng Diyos, mga kapatid. Yung ang wikan sinusugo ay ang Espiritu, nalalalang sila. Kaya nagkaroon ng ilog, dagat, bundok, kuweba, mga hills, Espiritu Santo pala ng Diyos ang gumawa nun. Kung ang Espiritu Santo nakakagawa ng bundok, nakakapaglagay ng kuweba, yung iyong pagkatao, mahirap na baguhin ng Espiritu Santo. Hindi po mahirap baguhin yon. Chicken feed lang yon, sabi sa Tagalog. Napakadali para sa Diyos. Huwag ka lang tututol. Ibigay mo lang yung sarili mo, pasakop ka. Mababago puso mo, pati isip mo, kapatid. Kaya ng Diyos yan. Kahit ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo, pwede kang baguhin. Tingnan ninyo, itong ginawa ng Diyos sa isang tao, ito po ang pinakamasama nung panahon niya. Wala nang mas masama rito sa taong ito. Basahin natin ang Timoteo, Kapitulo 1, at ang versikulo ay 13 hanggang 15. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta.
Gayunmay kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang Pangulo sa mga ito. Ako ika ang Pangulo, sabi ni Pablo. Naging apostol pa siya. Nung una ika ako, mamumusong. Alam niyo yung mamumusong, napakasamang kasalanan nun. Yung nagsasalita ka ng masama laban sa Diyos, impyerno pupuntahan mo nun eh. Yung namumusong ka. Pero kung ginawa yan ni Pablo, wala pa siyang alam na katwiran. Sabi niya, nung una ako'y mamumusong, mang-uusig, inuusig niya ang iglesia. Nung una, alam niyo ba ang ginawa ni Pablo sa pag-uusig sa iglesia? Pakinggan niyo, 22:4 ng gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Napakatindi ni Pablo. Inuusig niya yung mga unang Kristiyano. Pinapapatay niya, pati babae. Ang tindi, ang lupit. Pero ang sabi ni Pablo, bagaman ang una ako'y naging mamumusong, mang-uusig, mang-aalipusta, kinahabagan ako, sapagkat ay ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ko ng pananampalataya. At sa 15, ang sabi niya, tapat ang pasabi, nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus na parito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang Pangulo sa mga ito. Siya pala ang presidente ng makasalanan sa panahon niya. Ibig sabihin, siyang nangunguna sa pagiging masama-sama. Napakasamang tao ni Pablo sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Ako ang wika, ang Pangulo sa mga makasalanan. Mag-isip ka ng kasalanan. Siguro si Pablo, number 1 siya, sabi niya eh. Hindi naman ako nagsabi nun, hindi ko naman sinisiraan si Pablo. Si Pablo, nag-uusig, namumusong, ipinapapatay ang mga unang Kristiyano, napakalupit. Malayo bang ng babae rin yun? Malayo ba na yun marami pang ibang ginawang mga masama? Sabi niya ako ika ang Pangulo sa mga makasalanan. Ibig sabihin, presidente siya ng mga tarantado. Ayon. Pero nagbago siya. Binago siya ng Panginoon nang sumampalataya siya. Kaya lahat tayo may pag-asa, mga kapatid. Yan ang mabuting balita. Kahit ano pang klaseng tao kayo, ang mga pinapatawad ng Diyos na tao, basahin natin ang unang Korinto 6:9. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Ang liwa-liwanag, marami palang klase ng mga masasamang taong naanib sa iglesia nung una. Pero nahugasan na kayo. Ang nahugasan, yung nabautismuhan na. Eto, ang sabi niya, di nyo ba alam, yung mga liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Kahit ang mga mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyusan, mangangalunya, mga nagsasababae, yung mga bading,
Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, hindi naman bading yun. Yun yung pumapatol sa bading, no? Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo, sabi ni Pablo. Ngunit nangahugasan na kayo, binanal na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ni Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Nakita nyo mga kapatid? Kahit sino ka pa, pwede ka maligtas. Basta lang, mahugasan ka, magbalik loob ka at magsisi. At yun po ang ating layunin sa pag-aaral na ito. Kung kayo man ang pumunta rito, makinig, masamang tao, pareho lang po tayo, huwag kayong mahiya. Karamihan sa amin, masasama rin tao dati. Meron pa nga dyan, dati drug addict eh. No? Pero tayo ngayon, ministro, dalawa, drug addict, kasama ko yung isa rito. Ngayon, matinong tao. Hindi mo maaaring sabihin masamang tao pa sila. Kasi, dati silang masasama, mga sugarol, mamamatay tao yung iba. Pero nang maanib sa iglesia, ang iglesyang ito walang record ng pagpatay. Kahit inaapi na kami, hindi kami pumapatay ng kapwa. Yan po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya sabi natin, sa Diyos ang kapurihan. Balik po sana kayo mga kapatid. Bukas po, pagpatuloy natin ang bagay na ito. At sana loobin ng Diyos, makabalik kayo bukas. Pakiramdaman nyo yung pag-akay ng Diyos. Pakiramdaman nyo rin yung pang-iistorbo ni Satanas. Huwag kayong papatalo. Huwag kang papadaig kay Satanas. Kahit pinipigilan ka, makinig ka pa rin kapatid, inaakay ka ng Diyos. Pagbigyan mo ang Diyos at magiging dapat ka. Hanggang dito muna po ang ating napag-aralan. Sana bumalik kayo. Kapatid na Daniel? Opo, at bukas kung loloobin ng Panginoon ang atin pong kasunod na pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo sa atin po namang ika-13 araw na kung loloobin ng Diyos. Bukas, araw po yan ng Miyerkules dito sa atin sa Pilipinas, alas 7 ng gabi. At ganoon din po kami nag-aanyaya sa inyo. Samahan ninyo kami sa atin pong isinasagawa na Global Prayer for Humanity tuwing alas 9:30 po ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. At sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay muling magkita-kita bukas para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po kami ay nagpapasalamat sa Panginoon at sa inyo pong lahat na nakiisa sa amin sa gabing ito. Subalit bago po tayo, pansamantalang maghiwa-hiwalay, kami po ay muling nag-aanyaya na samahan ninyo kami sa isang maikling pananalangin. Tayo po ay sama-samang dumulog sa pananalangin sa Diyos. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, muling nagpapasalamat po kami sa iyo. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang makapakingig na muli ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa mga paraan mo upang kami ay may maging dapat lamang sa iyo. Sa paglingap mo sa bawat isa sa amin. Ito ay may pagmamahal mo sa aming lahat. Sa iyo po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Ama, kalinsabay po nito ay ang aming paghingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang nasusumpungan mo sa aming mga paggawa. Tawarin mo po kami. Ngayon ay nagpatawad na kami sa mga nagkulang sa amin. Nandisyonan mo po sana kaming lahat. Lalo na po ang mga kaluluwang nakikinig ng iyong mga banal na salita. Sana loobin mo. Magkaroon sila ng pusong matatakotin sa iyo. Handang tumalima
sa iyong mga kautusan. Loobin mo sanang magkasama-sama kami sa isang matapat na paglilingkod sa iyo. Pati na sana ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na hindi pa namin kapiling sa paglilingkod na ito. Tawagin mo sana silang lahat, ang natitirang buhay at lakas na ipinagkakaloob mo sa amin. Magugol namin ito sa paggawa ng kabutihang itinuturo mo sa bawat isa sa amin. Sana panahalan kami ng mga katotohanang nagmumula sa iyo. Ama, pagpalain mo ang mga kaluluwang katulong sa pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita. Ang mga anak mong taos pusong gumagawa, nagmamalasakit sa mga walang anuman, nagkakawang gawa upang madugtungan ng pangangailangan ng mga dukha, lumilingap sa mga babaeng bao at sa mga ulila. Biyayaan mo po sila ng marami pang bagay upang patuloy silang makagawa ng kabutihan. Amang banal, sa iyo po namin itinitiwala ang aming buhay at ang aming kapalaran, pati na ang mga kabalisahan namin sa buhay. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Sa Diyos namang narakilan at sana ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Tanggapin natin ang biyaya, magpapala, pag-ibig ng amang nasa mga langit. Ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. At ang patuloy na pangunguna ng banal na Espiritu sa nawang maghari sa ating mga puso, magpakailan, kailanman. Amen.